the fascia. Hindi nyo rin po pwedeng gawin na ipatong yung ganun yung spine board. Okay? So, kailangan po iti-tilt natin yung pasyente. Okay? Pero bago natin i-tilt, nagde-determine yung spine board kung saan natin siya ipupwesto, depende kung saan nakaharap yung ulo ng pasyente. Kagaya ngayon, yung ulo niya, dito po nakatingin, so dapat yung spine board. Patong mo lang sa navel. Anong Tagalog ng navel? Pusod. Pusod. Kaya kamangtangan, pusod. Okay? Ang ating mabulok. Ang bawang glutis. Okay? So, kailangan po patong mo. Huwag mo nang kalikutin. Patong mo lang. Okay? Next! Kapag nakapatong na po kayo dun sa navel, your middle finger and index finger dapat nasa taas yan. Nakapatong lang siya. Again, what is index finger? This one, index. And then, middle. Ayan po. So, si index at saka po si middle. So, ayan. Yeah, middle, index, patong mo lang. And then, you need to make a fist. Sa other hand, kailangan yung fist mo flat lang. Yung fist na yan, ilalagay mo ngayon doon sa taas ng index finger. So, ito ngayon yung upper abdomen. Okay? Dito ka ngayon magbibigay ng bayo. Ngayon, paano po yung proper way ng pagbayo? Baka may mga magagaling bumayo sa inyo. Okay? Kailangan po nagbayo tayo ay inward, upward. Inward, upward. Inverted letter J. Kailangan pag bumayo ka, sagad yung sagad. Okay? Para may pressure yung bayo. Okay? So, paano po siya? Make sure po, sa pakita natin Sir Eric, kailangan dito guys, kapag patient na po yung ina-handle ninyo, meron tayo dapat proper body positioning or proper body mechanics. Kailangan po nakatagilid tayo. Kasi ang pangit po pag nakaganyan ka, tapos ganyan. Ang pangit! Imbis po na yung lumabas ni Sir Eric. Kaya kailangan nakagilid tayo. Basta po ako niya at the same time, kung ang pasyente po ninyo, babae, tapos lalaki po kayo, medyo nakakahiya po ng konti. Okay? May video lang ako. Kailangan makapagilid kayo. Next, ilocate natin kayo ng upper abdomen. Hawak. Kailangan hawakan mo. And then, gawin natin yung inverted letter J. Dapat po mapuwersa. Sir, hindi po ba siya masasaktan nun? My honest answer is masasaktan siya. Pero mamili siya. We need to choose the lesser evil. Masaktan siya o mamatay siya? Doon na lang siya masaktan siya. Okay? So, gawin natin siya 5 beses. Sir Eric, may tanong ko lang po, ano kung kinainit po yung mga? Kare-kare, gusto niyo ko bang makita yung kare-kare? Hindi, yung lang. Gawin natin siya 5 beses. Mahina lang, pero kailangan ko. Tama yung scooping. So, let's try. Mahina lang. 1, 2, 3, go. Inward, upward, inward, upward, inward, upward, inward, upward, inward, upward, inward, upward. Dapat 5 beses. Dapat magpwersa. Itatanong na ako pag mga sayukot ka yung sakit. Okay? Kasi kailangan ko magpwersa. Yung goal natin, umangat at lumabas po. Okay? What if po, hindi siya lumabas? Yung next na gagawin po ninyo is box lang. Okay? At kung nahihiya kayo, hindi mo gusto gawin sa kanya yung itang iikot ka niya. And kaya dito, dun po kayo sa box lang. So, paano yung box lang natin? Ang problema po ng mga ibang tao dahil hindi sila trained, gagawan na patagtaban na yung batal. Hindi ko lang bakit nila hindi po tama yun. Kasi baka pumabali lang po yung spinal cord. Saan po yung tamang paghampas? Alam niyo po ba yung dalawang buto ninyo na hindi pinubuhan ng pakpak? Anong tawag dyan? Scapula. Very good. Sa gitna po ng scapula, dun po kayo hahampas. Kapag adult yung patient, buong kamay. Kapag baby, heel lang. Mamaya, pakita ko yung baby. Ngayon, kapag hahampas kayo, kailangan po i-lean forward or ituwad nyo ng konti yung pasyente. Ngayon, kapag tinuwad nyo na siya, huwag kalimutan yung proper positioning. Kasi pangit, pag tinuwad mo,
problem. Kasi po, kung hinampas ko siya ngayon, at hindi ko siya sinusuportahan, mangungud-ngud po siya doon. Okay? So, kailangan, hawak, suportahan. Hampas tayo 5 beses, sir. Hampas ko ha. Try natin 5 beses. Huwag naman sobra. Pakita lang natin. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Yung iba, pataas. Pwede yung ganon. Okay? Choice nyo po yun. What if, okay na ba, sir? What if po hindi natanggal? Okay? Ginawa na po natin yung tinatawag na back flow or back flap. Gawin po natin ngayon yung chest thrust. Ang chest thrust naman, ginagawa po siya kung ang patient mo obese or pregnant women. Kapag buntis, hindi pwedeng gawin ang abdominal thrust. Huwag ang mga pakayak, kaya pag-play na yan yan. Lalabas po yung baby. Kaya kailangan chest thrust. Usually yung chest thrust, you just simply make a fist, ipatong mo lang sa gitnang dibdib ng pasyente at hawakan mo lang siya. Kung nabilaukan na po kayo sa kanan ng buhay mo, ginawa niyo na po yung chest thrust. Paano yun? Ginawa niyo na siya. Clear? Okay, so hindi ko na siya gawin sa kayo, kawawa naman po. Balakpakan niyo naman po. Center na. Sige, konti po yata eh. Okay na, ay! Bakit mo tinutulak? Okay. Kung naka-center na po si patient, satisfied na kayo, pwede kayo magpalit. Okay? Papatay ko lang po dyan. Okay. Pag magtatali po, yung kamay ni patient, ni Richard, lagay niyo lang sa gilid. Madapa siya. Hindi nyo rin po pwedeng gawin na ipatong yung ganun yung spine board. Okay? So, kailangan po, iti-tilt natin yung pasyente. Okay? Pero bago natin i-tilt, nagde-determine yung spine board kung saan natin siya ipupwesto, depende kung saan nakaharap yung ulo ng pasyente. Kagaya ngayon, yung ulo niya, dito po nakatingin, so dapat yung spine board. Ay, thank you so much! Sige po, ano mo na tayo? Dito nga kayo lang kayo. And 2 prime virgins. Musis. Magaling yan sila sir, from ano ba yan? It's my honor and privilege to present to you the 43. 49. Kayo pumasa. Sorry. Okay, the 42. Okay, yan, it is my honor and privilege to present the 39. Isa na lang ako kayo na doon na. Okay. Okay, ulit na. 83, ayan. It is my honor and privilege to present to you the 49 candidates. For the standard and basic life support CPR and AED training. And to confirm, may I call Mr. H. Roy Luciasi Santos. Thank you so much, Sir Jency, Sir Jun. Okay, ako po, paupos na kayo. Like, lalo-lalo na po si Angel, si Rosie, ayan, konti na lang po, si Cielo, si Italian. Thank you, kasi nagsakripisyo kayo guys para matapos niyo po yung training na to. Hindi po biro yun. Congratulations po sa inyo. I'm very proud sa inyo guys. And kung ano po yung ka-impart na knowledge natin sa inyo, hopefully po, huwag maiwan sa apat na sulok po ng training room po na to or classroom na to. Sana po ay may isang puso advice sa isip ko po siya kasi sooner or later gagamitin nyo rin po ito kapag po nagtrabaho na po kayo sa inyong future na mga clients po or patients. Although tama yung sinabi ni Sir Joe, ayaw natin magamit kasi pag nagamit nyo siya, ibig pong sabihin nun, may nasaktan or napinsala. Pero
kung sakali man po na kailanganin po nila yung tulong po ninyo, sana po wag po kayong magpatubiling magbigay po ng help or assistance. Baka po kayo po yung makasalba sa buhay po nung tao yon. Hindi ko na po papahabain pa. Tama po yung sinabi ni Sir Jency sa inyo. This is not our first and last na pagkikita. Malay po ninyo, sooner or later, ma-invite po namin kayo and we are encouraging to join, guys, you guys to join sa Philippine Red Cross po as our pool of volunteers. Kung hindi nyo man kaya mag full time, pwede kayong on-call. Ibig sabihin, kung kailan po kayo available or free, if we have a huge activity, we would like you to be there para po mas masaya kasi po, you are now welcome po sa Philippine Red Cross. Ingat po kayo sa pag-uwi. God bless you all po sa inyo.